pagsubok sa buhay. Mga kapatid, may 3 lugar po na dapat nating puntahan para lubusan nating maintindihan kung ano ba talaga ang buhay. We have to visit these 3 places, these 3 locations in order to understand really what life is. Ang una ay ang hospital, ang pangalawa ay ang kulungan, at ang pangatlo ay ang sementeryo. First, visit a hospital. Bakit po kailangan nating bumisita sa hospital? Para maunawaan mo gaano kahalaga ang kalusugan mo. My dear friends, one of the most precious gifts we have received from the Lord is our health. Amen? Kahit na marami kang problema sa buhay, makakalimutan mo yan kapag nagkasakit ka. Hindi po ba? Kapag meron kang sakit, wala nang ibang pinakamahalaga sa iyo. Wala ka nang ibang iniisip kung hindi paano gumaling. Di po ba? Kahit na meron kayong problemang mag-asawa, kapag nalaman mo may cancer ka, hahayaan mo yung iyong asawa. Ang pinakamahalaga ay yung mawala ang cancer, yung mabuhay ka. Kahit na nag-away kayo ng anak mo, meron kayong hindi pagkakaintindihan, nagkasagutan kayo. Kapag naman nahilo ka, uunahin mo ang humiga na naisin mo na mawala yung iyong hilo, yung iyong sakit ng ulo. Kahit na marami kang utang, kapag naman sumakit ang iyong ngipin, ano po ang mas mahalaga? Yung dentista o yung naniningil sa iyo? Unahin mo yung doktor. Uunahin mo na pabunot yung masakit mong ngipin. Health is wealth. Take care of your health, my dear friends. Kasi hindi natin alam hanggang kailan tayo malakas. Ang dami po sa inyo nagdadasal, nagpapadasal pa, Father, sana po humaba ang buhay ko. Pero hindi po yan ang tamang dasal. Ang mas magandang dasal ay yung mahaba ang buhay mo, pero malakas ka pa rin. Amen? Aanuhin mo yung mahaba ang iyong buhay, hindi ka naman makatayo. Hindi po ba? Naisin mo na humaba ang iyong buhay, pero nakakatayo ka, maliksi ka, nagagawa mo yung gusto mong gawin, nakakain mo yung gusto mong kainin. That is true wealth. When you are healthy, when you are strong. Visit a hospital. You have to listen, you have to look at the sick in order to appreciate you are blessed. Alamin mo yung kinakasakit ng ibang tao para maiwasan mo at para maging malusog ka araw-araw. Amen? Second, visit a prison. Bakit kailangan po nating bumisita sa mga kulungan? Bukod po sa isang magandang pagkakawang-gawa po yan, it is a corporal work of mercy to visit the imprisoned. Pero meron kang mauunawaan kapag pumunta ka at nakita mo ang mga nakakulong. You would start to understand, my dear friends, when you go to the prison, how precious, how important our freedom. Amen? Pinagpala ka kung nagagawa mo yung gusto mong gawin, kung napupuntahan mo yung gusto mong puntahan, kung nakakasama mo ang iyong mga minamahal. Pinagpala ka kapag malaya ka. At hanggat hindi ka pumupunta, bumibisita, at hanggat hindi mo nakikita ang paghihirap ng mga nakakulong, hindi mo papasalamatan sa Diyos ang biyaya ng kalayaan. Amen? Third and last, visit the cemetery. Bakit kailangan tayong bumisita sa sementeryo? More than being a spiritual work of mercy, bukod po at higit sa pagmamahal natin sa ating mga yumaho. Pag pumunta ka sa sementeryo, may mauunawaan ka. Maiksi ang buhay natin. Amen? Huwag mong sasabihin, huwag mong paniniwalaan na bukas buhay ka pa. Walang nakakasabi sa atin, walang nakakaalam sino sa atin dito bukas ay buhay pa.
Kapag pumunta ka sa sementeryo, makikita mo, ang nilalakarang mong lupa pagdating ng araw, yan ang bubungan mo. Amen? Kaya nga, wala dapat sa atin ang dapat magyabang. Tayong lahat dapat ay manatili, mapagkumbaba, kasi hindi mo alam kung kailan ka mawawala. Mga kapatid, bumisita po kayo sa hospital, sa kulungan, sa sementeryo, para maintindihan niyo ang buhay nagbabago. Ang buhay nag-iiba. At ang ating buhay may katapusan, mawawala yan. Mga kapatid, lahat po tayo binigyan ng oras at panahon ng Diyos. Pero hindi natin hawak ito. Hindi natin control ito. Time is slipping by our fingers, our hand. Only God holds our time. Have you realized that? That we have time, but we cannot control it. Amen? At yan din po ang pinapaalala ni Jesus sa atin. May katapusan ang lahat. Lumilipas ang lahat. Sabi po niya sa ating nabasang ebanghelyo, darating ang araw, magkakaroon ng mga gulo sa ating buhay. Makikita mo, ang araw na dating nagbibigay ng liwanag, magdidilim. Ang buwan, mawawala. Ang mga bituin, mahuhulog sa langit. Mawawala ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa ating buhay ay hindi mananatili. Nagbabago ang lahat. Tanging ang salita lang daw ng Diyos. Tanging ang presensya lang ng Panginoon ang maiiwan, ang mananatili. Kaya dapat diyan tayo kumapit. Kung hindi natin hawak ang ating oras, ano dapat ang magandang gawin? How should we use our time wisely? If we do not hold it, if we do not control it, if it just slips through our hands. First, we are reminded, my dear friends, that we should not waste our time. Ang kasabihan nga, it is not that we have little time, we just waste a lot of it. Palagi nating sinasabi na maiksi ang buhay, konti ang oras. Hindi po. Marami ang ating oras. Ang problema lang sa atin, sinasayang natin ito. Ang dami mong oras para mag-aral. Pero kailan nagre-review ang bata? Pag 5 minutes before ng exam, before ng quiz. Di po ba? Sino yung mga guilty dyan? Marami. Ang dami mong oras para mag-ipon. Pero bakit kung kailan retired ka na, matanda ka na, may sakit ka na, doon mo palang naiisip, mag-iipon na ako. Ngayon pa lang, ngayong malakas ka na. Huwag mong sayangin ang iyong pera. Ang dami sa atin feeling one day millionaire. Mga kapatid, hindi ka naman palaging malakas, hindi naman palaging malakas ang pasok ng pera sa iyo. Learn to save today. Kami din po, kung kailan malapit nang mamatay yung kanilang minamahal, doon nakikipag-ayos. Anong ginagawa natin? Bakit kung kailan nandun na sa kabaong, doon nagpapasuri, doon umiiyak? Kapatid, huwag mong sayangin ang oras na regalo ng Diyos sa iyo. Baka mabigla ka, pagdating ng araw, tapos na ang lahat. Hindi ka na makakahabol, hindi ka na makakabawi. Ang tanong, kailan ka ba magbabago? Pag malapit na ang katapusan? Pagpaparating na ang Panginoon? Anong sabi niya? Iipunin daw ang mga hinirang ng Diyos. Sino mga hinirang ng Diyos? Sila yung mga nagsumikap na magpakabuti, mag-umpisa nung una. Kung magbabago ka lang dahil malapit na ang katapusan, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Dahil ikaw ay nagkukunwari lang. Dahil niloloko mo lang ang Diyos. While you have that time, please do not waste it. But second, appreciate everything. Do not take things for granted. Huwag mong babaliwanain ang ngayon dahil bukas, wala na yan. Minsan, ito pong si Bill Gates, isa sa mga pinakamayamang tao sa mundo. Tinanong daw po siya, ano ang pinaka
nakakalungkot mong karanasan sa buhay mo? What is your most sad experience in your life? Alam niyo po kung anong sagot nitong bilyonaryo? Sabi niya doon sa nag-i-interview, the saddest experience in my life is when my mother died. Tingnan niyo po yun, isipin niyo. Pagkayaman-yaman ng tao, pero hindi siya niligtas dito sa kalungkutan na mawalan ng minamahal. Kapatid, ang pera, pwedeng kitain pag nawala. Amen? Ang bahay, pwede mong paayos pag nasunog yan. Ang kotse, pwede mong ibenta, pwede mong palitan pag nagasgas yan. Pero ang mga minamahal natin sa buhay, hindi mo na pwedeng buhayin, hindi mo na pwedeng ibalik pag sila'y nawala na, pag sila'y namatay na. Wag po tayong malulungkot mga kapatid pag nagbabago ang ating itsura. Lalong-lalo na pag tayo'y tumatanda, hindi natin mapipigilan yan. Pero mas malungkot ka pag nagbabago ang mabuti at magandang puso mo at kaluluwa mo. Hayaan mong magbago ang lahat. Wag lang sana kung ano ang nasa loob mo. Hayaan mong magbago ang lahat. Wag lang sana ang magandang ugnayan mo sa ibang tao, lalong-lalo na sa Diyos. Mas nakakalungkot kapag ang Diyos ang nawala sa buhay mo. Amen? Tandaan niyo po, ang buhay ay parang ice cream. Kailangan mong kainin habang malamig. Huwag mong hahayaan na malusaw yan. Habang nandyan ang buhay, namnamin mo, pagyamanin mo ito. Appreciate everything because everything will change. Everything will go away in a blink of an eye and we do not know the minute, the hour, and the time. Third and last, believe that changes and endings are just a beginning. Sabi ni Jesus, may katapusan ng lahat, pero darating siya sa kanyang kalwalhatian. Ibig sabihin, kahit na may katapusan, may bagong umpisa. Mabuti pong balita yan, na may bagong dala, may bagong grasya ang mga pagbabago at mga katapusan sa buhay natin. Hindi ko po alam kung nakasakay na po kayo ng eroplano. Pero pansinin niyo po ito. Yung daanan ng eroplano bago po lumipad, ang tawag po dyan runway. No? Kung papansinin niyo po, diretso ang daan ng runway. Wala naman pong pupuntahan. Parang pong dead end, no? Doon sa dulo. Meron pong isang pader. Pero kahit na meron siyang dulo, mukhang dead end, parang katapusan na. Pagpapalapit na palapit ka doon sa katapusan, doon unti-unti na umaangat, lumilipad yung eroplano. Yung ending pala ay yun ang paglipad mo na. Ganon din po sa buhay, mga kapatid. Madalas, akala natin tapos na, wala nang pag-asa. Pero yung ending, may new beginning. Kaya nga po, huwag niyong pagtitiwalaan ang iyong mga mata. Don't trust your eyes. But have faith, because when you have faith, you can see what is unseen. When you have faith, you would see a new beginning. When you have faith, you will have hope. When you have faith, you will see something good God is preparing for you. Magandang itanong. Ano yung mga pagbabago o katapusan o parang mga dead end sa buhay mo? Yung na-deny ka sa visa, yung nalugi ka sa business mo, yung nalaman mo na may sakit ka na mahirap gamutin, yung sumakabilang buhay, yung iyong minamahal, o yung sumakabilang bahay, ang iyong asawa. O baka naman namatayan ka ngayon ng iyong minamahal, hirap-hirap ka natanggapin ito. Mga kapatid, yakapin mo lang yan. Manalig ka palagi sa Diyos. Dahil may mabuting paroroonan palagi na hinahanda ang Diyos para sa iyo. Hindi ko po makalimutan itong storya ng aking ninong at ninang. Meron po silang construction business. Kaya lang po nagkaroon po ng mga sunod-sunod na problema. Nalugi po sila. Lahat po ng kanilang mga ari-arian na benta, na pagbili. Bandang huli ang tanging natira na lang po yung kanilang bahay. Pero gitna po ng pagsubok na ito, hindi sila tumigil na nagtrabaho, magsumikap, dumiskarte.
Hindi rin sila tumigil na bumalik sa simbahan, nagdarasal, naglilingkod, nag-o-offer, nagdo-donate. Hindi po nila nakalimutan ang Diyos. Kahit po yung kanilang relationship naging rocky, nagkaroon din po sila problema, palagi silang bumabalik sa simbahan, nagdadasal, nananampalataya, nananalig sa Diyos. Alam niyo po, nakita ng Diyos yun. Kaya naman nagkaroon po sila ng malaking break. Nabigyan po sila ng project sa gobyerno. Mag-umpisa po nun, parang paunti-unti, bumalik po ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po kung ano nangyari. Pinalad po sila na makapaglingkod sa gobyerno. At ngayon dahil sila ay nakaluklok, may kapangyarihan, alam nila yung pinagdadaanan ng simpleng tao, puno ng utang, naghihirap. Kaya nga po, very open, tinutulungan po lahat ng mga humihingi ng tulong. Mahal na mahal po sila ng mga tao. Yun pala ang dahilan. Bakit hinayaan sila ng Diyos na maghirap? Yun pala ang dahilan. Bakit parang binigyan ng katapusan yung kanilang business, yung kanilang trabaho? Kasi gusto pala ng Diyos na mas mataas ang kanilang lipad, na mas malayo ang kanilang mararating. Mga kapatid, kahit nabigyan po tayo ng Diyos ng oras, tandaan mo, hindi mo hawak ito. Hindi ikaw ang may-ari ng iyong oras at ng iyong panahon. Tanging ang Diyos lang ang may hawak at may-ari nito. Tanging ang Diyos lang ang makakapagsabi hanggang kailan ang ating oras at panahon. Hindi man natin hawak ang ating oras at panahon, pero kung hahawak tayo sa Diyos, alam natin, pagpapalain niya tayo at hindi niya tayo pababayaan. Kaunti lang ang oras natin dito sa mundo. Ang lahat ay may katapusan. Kaya mga kapatid, huwag mong sayangin ang iyong oras. Pagyamanin mo ang oras mo dito sa mundo. At manalig ka palagi sa Diyos dahil alam ng Diyos ang kanyang ginagawa para sa iyong pagpapala. Amen.